Isa po mapagpalang panonood sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Purihin ang ating Panginoong Diyos. At tayo pong muli ay magkakasama na mag-aaral ng salita niya. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, pakikinig. At ngayon ay nagpapatuloy po tayo sa pag-aaral ng ating temang Growing in a Relationship with God. I hope and pray na ito po ay nagsisilbing paalala sa ating lahat at nakikita natin ng mas malinaw kung ano ang mga dapat nating gawin upang nang sa ganon lumago ang ating relasyon sa Kanya. Pinag-usapan natin noong nakaraan yung ating pong topic na Sin, the Gospel, and the Law. Tinignan po natin ano ang kasalanan, it separates us from God. Tinignan po natin ng law na kung saan ang law ay nagpre-reflect ng karakter ng Diyos. Ito rin ang nagpapakita ng ating mga pagkakasala, kamalian, because the more we come to know the law, the more na makikilala natin ang ating Panginoong Diyos at the more na nakikilala po natin siya, ito ay nagsisilbing
paraan para makita natin ano ang ating tunay na kalagayan. And indeed, we emphasize that we cannot be saved by our works. And that's why dun papasok yung gospel na ginawa na ating Panginoon Jesucristo ay sapat upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung na-miss nyo po yung pag-aaral na yon, ay naanyaya ko po kayong balikan. Nasa YouTube po namin yan at inyo pong mapapakinggan, mapag-aaralan. Ito pong simpleng mga pag-aaral na ating ginagawa. At ngayon, ang pag-uusapan na naman natin, napakagandang topic, very practical. Ang topic po natin is repentance and forgiveness. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na pinagkakalob po sa inyo ng 3 Points Ministries. Napapanood din po tayo sa Hope Channel at ganoon din po sa iba't ibang mga radyo, sa iba't ibang mga lugar at sa iba't ibang mga kapamamaraanan sa social media, sa television, and kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pananalangin at pagsuporta, kung kaya naman nagagawa po naming ipagpatuloy ang paglilingkod na ito. Who would have thought that kahit po kami mismo, it's only by the grace of God na magagawa po nating tuloy-tuloy na gawin ang pag-aral na to in the last 6 years. So maraming salamat po sa lahat ng mga nagpe-pray, nagtitiwala, and sa biyaya po natin Panginoong Diyos, we will continue to provide simple study ng ating pong leksyon at ganun din po ng mga reflections mula po sa salita ng ating Panginoong Diyos. At nawa po'y kapulutan ng aral, kapulutan ng mga leksyon na makakatulong upang tunay na makilala natin ang ating Panginoong Diyos. Gusto ko pong pasalamatan ng lahat ng mga kaibigan at mga kapatid na patuloy pong gumagawa ng paraan para nang sa ganun ang inyo rin pong lingkod ay makadalaw kung saan sa mga churches, kung saan sa mga lugar. Maraming salamat po sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. As long as ang ating pong schedule is available, we are always on the go, ready to serve wherever, whenever. So maraming salamat po. At muli po, kung kayo po ay lagi na naming nakakasama, I invite you to please share the program para po nang sa ganun mas maraming mabless, mas maraming makinabang, at nawa po sa pamagitan ng ganitong mga pag-aaral ay maraming mga tao ang mapalapit sa Kanya. By the way, may mga na-meet po ako nitong mga nakaraan and I am so touched and so blessed to meet people na nanonood, na sumusubaybay po sa atin mula pa noon, at yung ilan pa ay na-share po nilang kanilang testimony that they were listening mula pa noon and then they decided to accept the faith, to accept Jesus. At yun po ay isang malaking pasasalamat natin sa ating Panginoong Diyos dahil kami po ay instrumento lamang. Muli po maraming salamat, puri ng ating Panginoong Diyos. At patuloy po nawa tayong magpanalanginan upang nang sa ganon ay patuloy na ang ating Panginoong Diyos ang maitanyag at makilala. Samahan niyo po ako dito sa ating gagawing pag-aaral na to at nawa po ay maging kapakinabangan sa ating lahat na to at simulan po natin sa pamamagitan ng isang panalangin. Ama po naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pagkakataong ipinagkaloob niyo po upang kami ay magsama-sama upang mag-aral na inyong mga salita at nawa po ang lahat ng aming mga mapag-aaralan, mapapakinggan ay makatulong po nawa upang mas lalo po kaming mapalapit sa inyo. O mahal na Diyos, sa aming mga sarili kami mahihina, sa aming mga sarili kami walang magagawa. Ngunit, alam po namin na sa pamagitan po ninyo ay wala pong imposible. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan at nawa po patuloy kaming tumingin sa aming Panginoong Jesucristo na magbibigay ng lakas at tutulong sa amin sa anumang aming pinagdadaanan. Salamat po sa inyong biyaya at pagmamahal sa pangalan ni Jesus.
Amen. Amen. So muli po, ang topic natin ngayon o ang tema natin, patuloy growing in a relationship with God. At ang ating topic ngayon is repentance and forgiveness. Napakagandang topic, repentance and forgiveness. Ano po? So again, dito titingnan natin, napag-usapan natin nung nakaraan yung law which shows our sin, which shows it with the law comes the knowledge of sin. And now, after knowing that we have sinned, we have fallen short, we need repentance and forgiveness. Ano po? And we cannot deny. The Bible clearly states it. All have sinned and fallen short of God's glory. Lahat tayo nagkasala. Lahat tayo in one way or another ay bumagsak. Kaya nga po, we all need repentance and forgiveness. Ang key text natin napaka-powerful. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. Napakagandang panawagan, and at the same time, pangako na ating Panginoong Diyos na tinatawag tayo that we confess our sins, we repent from our sins, and then He is faithful and just to forgive us our sins. At ito po, pag-uusapan natin ito ng mabuti dito sa ating pag-aaral na ito. Kasi bakit po? At niya tayo nagkakasala, but God is faithful. Yes, we sin, but thanks to Jesus' death on the cross and the plan of salvation, forgiveness is there for the sincere, confessing, and repentant sinner. Lahat tayo nagkasala, lahat tayo nagkamali, pero yung tunay na nakaranas ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos will be sincere in their repentance. At ulitin ko po, pag-uusapan natin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging sincere sa paghingi ng tawad sa ating Panginoong Diyos. And tulad ng pinag-usapan natin nung nakaraan, we can easily be distracted sa mga bagay sa ating kapaligiran. May mga bagay na maaring maganda na ating ginagawa. In-emphasize natin nung nakaraan, magandang maglingkod, maganda na tayo ay active. Pero sometimes it can also be a distraction para nang sa ganon, mawala tayo sa focus natin sa ating Panginoon Jesucristo. Para nang sa ganon, makaligtaan natin yung mga panahon na dapat na tayo ay nakikipag-usap, na tayo ay dapat na nakikipag-usap, nakikinig sa salita ng ating Panginoong Diyos. O kaya naman ay yung we pause for a while and reflect. Kasi sa sobrang kaabalahan natin, wala na tayong panahon. At ang magandang example niyan ay si Martha. At ang sabi sa Luke 10:41 to 40 to 42 ay ganito, but Martha was distracted with much serving. And she went up to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her then to help me. But the Lord answered her, Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things. But one thing is necessary. Mary has chosen the good portion which will not be taken away from her. Okay? Ang point, ang ginagawa ni Martha is good. Pero ang sabi po, dun pa lang sa text na binasa natin, she was distracted with much serving. And ang sabi pa sa kanya ng Panginoon, huwag kang maging anxious or troubled about many things. Now is the time to sit and listen. Spend time with me. So, ito po yung ine-emphasize natin noong nakaraan, na ang kaaway will do everything in his power para tayo ay maging madistract. Para tayo ay mawala sa focus. Kahit ang mga mabubuting bagay, maaring gamitin ng kaaway para tayo ay mapalayo sa ating Panginoong Diyos. And this is what I always remind myself and our missionaries dito po sa Center for Digital Evangelism na Adventist World Radio. Kasi bakit po? Sa online, from time to time, mag-notify. May mga questions, may mga concerns, may mga dapat na sagutin, may mga emails na dapat na replyan. And sometimes even late night, even sometimes yung mga panahon na you should be resting,
At marami pang iba, kumbaga nagiging very busy. You know, because you want to help, you want to assist, you want to guide people in their journey sa Word of God, sa pag-aaral ng salita natin Panginoong Diyos. Pero ano po nangyayari? Minsan nawawalan ng panahon sa ating Panginoong Diyos. And so we can be distracted sa mga bagay na ito. And that's why we are being reminded today, dito po sa pag-uusap natin, na napakahalaga na tayo ay mag-spend time sa ating Panginoong Diyos, because the more we spend time, the more we get close to Him, the more we see who we are, and the more it leads us to repentance and forgiveness. I always say this, when we compare ourselves to others, we look good. But when we compare ourselves to God, we see who we are, we see how sinful we are, and that should lead us to repentance and forgiveness. So as usual, allow me to share with you 3 points. Nawa po maging madaling paraan para maunawaan, para nang sa ganon madaling maalala, para nang sa ganon ito ay magsilbing leksyon sa ating lahat. At pwede nyong i-share, pwede nyong isulat, para nang sa ganon hindi nyo po maalala. At kung meron po kayong ibang mapupulot na leksyon, as I always say, hindi ko po magagawang i-touch lahat ng mga leksyon dahil we have limited time, and I'm just simply sharing with you my reflections mula po sa ating lesson. Okay? Yung mga natutunan ko po, yung aking mga reflections from our study. Okay? So ngayon, simulan natin. The first letter C. Okay? Since we're talking about repentance and forgiveness, we need to listen to God's caution. Okay? Yung mga babala, yung mga warning ng ating Panginoong Diyos. And as I've said, when we study the Bible, when we read our Bibles, we see the warnings. We see the caution. We see what we need to do. Pero ito pang mas maganda. When we read our Bibles, when we pray and spend time with God, remember He promised that we are never alone. When He was about to go up to heavens, you know, He was in His ascension. Or before His ascension, He promised the disciples, I will send another comforter. Yung Holy Spirit will be more active in guiding, in leading, in warning the disciples and even us. At ganun nga po ang nangyari. Pag pinag-usapan at binasa natin ang banal na kasulatan at maging sa buhay natin ngayon, ang banal na Espiritu ay patuloy na kumikilos at gumagawa to give us caution. This is the good thing. The Holy Spirit gives us caution before we sin. And after we sin, He reminds us. He helps us. Ito yung tinatawag na promptings ng banal na Espiritu. Kasi ang gawain ng banal na Espiritu sa John 16 verse 8, look, and when He comes, He will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. Ang ganda nito. Kumbaga, ang banal na Espiritu will remind us about what sin is. So, ito yung caution, and then He will also remind us of righteousness. What's right? Ano ang dapat na gawin? And at the same time, He will also caution us about judgment. Na if we don't repent, if we don't come to the Lord, this is what's gonna happen to us. And so the Holy Spirit's work is to help us, to guide us, to give us warnings, and at the same time, reminders. Para nang sa ganon, tayo ay patuloy na mapalapit sa ating Panginoong Diyos. And again, hindi pwede, mga kapatid ko, mga kaibigan ko. That's why itong pinag-uusapan natin is developing topics. We need to spend time with the Word of God. We need to read the Bible kasi hindi pwedeng yung basis natin ng tama at mali ay yung ating sariling mga pananaw lamang. We need to spend time with the Word of God. And when we spend time with the Word of God, and when we listen to this kind of studies, ano pong nangyari? Ang banal na Espiritu reminds us. Bago tayo magkasala, after tayo magkasala,
ang banal na Espiritu patuloy na gumagalaw so we can return to Christ. We can ask for repentance and forgiveness. Kaya po ang ganda eh. Pag pinag-usapan pag binasa niyo po ang banal na kasulatan, you will see the Holy Spirit actively working, especially in the book of Luke, in the book of Acts. The emphasis sa Spirit is very, very high. That the Holy Spirit guides us, helps us, and the Holy Spirit leads us to Christ. The Holy Spirit leads us back sa ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya nga po, part ng program ng ating church is to always pray for the Holy Spirit. Okay? Although it's a part siya ng program, but it should also, most especially, it should be our lifestyle to always pray for the Holy Spirit in our lives. Kasi pag ang banal na Espiritu nasa ating mga buhay, He guides us, He empowers us, He leads us, He transforms us, He grows us, and He shows us kung anong tama't mali. Kung tayo magkasala, tayong bumagsak, ang banal na Espiritu will remind us. Dumating ba kayo doon sa mga point na you know, you were just sitting down and then suddenly something came to your mind, and then tears started to fall into your eyes. You know, you started crying, should I say? No, you started crying, and then you realized that, oh, what happened to me? What have I done? Bakit naging ganito na yung aking pananampalataya? Bakit naging ganito na yung aking takbo ng buhay? Then it is the promptings of the Holy Spirit. Kaya po, we need to listen to the caution of God. Ang ganda nitong sinabi sa Desire of Ages, page 300. We often sorrow because our evil deeds bring unpleasant consequences to ourselves. But this is not repentance. Pag-usapan natin, mas malinaw yan mamaya. Real sorrow for sin is the result of the working of the Holy Spirit. The Spirit reveals the ingratitude of the heart that has lighted and grieved our Savior and brings us in contrition to the foot of the cross. By every sin, Jesus is wounded afresh. We mourn for the sins that have brought anguish upon Him. Such mourning will lead to the renunciation of sin. Pero ang gusto kong i-emphasize po dito, it is the working of the Holy Spirit na magkakaroon tayo ng tunay na kalungkutan pagdating sa kasalanan. Ulitin ko po na mas i-deal natin yan sa second point natin, o hanggang third point natin. Pero ang point, the Holy Spirit is the one that will lead us to true repentance. And that's why it's important to listen to God's caution. Pwede pa natin dagdagan God's caution and God's counsel through the Holy Spirit. Okay? Kailangan pakinggan natin siya. Kailangan tayo ay handang mapakinggan. Well, ito yung challenge mga kapatid ko, mga kaibigan. Kasi sometimes, tulad nung nangyari kay Martha, because of her busyness, we are not able to hear His still small voice. But if we allow Him, He will talk to us. He will show us. Alam niyo mga kapatid, the more I spend time reflecting and thinking, especially yung mga events na nangyayari sa aking buhay. Alam niyo yun, sometimes you want to dwell so much on the pain. But when you allow the Holy Spirit to talk to you, napapansin mo, nakikita mo, na all throughout, God was there, leading, helping, changing, and making us to be the person, or transforming us to be the person that He wants us to be. And that's why it's important that we listen to the Holy Spirit. We spend time listening to Him. We spend quiet moments. Yung walang distraction. Kaya nga po, yung mga share natin ng mga nakarang lesson, ng mga ilang mga tips, no, na paano tayo makaka-spend time with God even in the busyness of life. Kasi minsan may magsasabi, Pastor, sobrang busy kasi talaga. Tapos doon pa sa lugar na tinitiran ko, wala talaga akong quiet moment. Ano? Pero
if you will allow the Holy Spirit to talk to you, and if you will really ask the Lord for strength, you can be intentional in setting aside a specific moment and specific time so you can really listen to the Holy Spirit's prompting sa iyong buhay. Amen? Kaya nga pong sabi dito sa Ephesians 4:30, "And grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption." Ayan grieve not the Holy Spirit. At pag binasa nyo pa sa Book of Hebrews at sa iba pang mga aklat at sa mga iba pang mga pangyayari sa banal na kasulatan, what happens most of the time is that God wants to talk, or God is talking to us. But we are not able to listen kasi bakit? We close our hearts and we grieve the Holy Spirit. Ako po, as I read the Bible, I believe na ang Diyos, He keeps on reaching out to us. He keeps on talking to us. Pero sabi ng iba, Pastor, pero ba't ganon? If He's talking to me, if He's reaching to me, bakit hindi ko marinig? Ba't hindi ko maramdaman? Again, first of all, hindi naka-base sa feelings natin yung katotohanan. Pangalawa, maaring hindi mo napapakinggan, hindi mo nararamdaman, kasi bakit? Pinag-usapan natin na mayroong mga sins that we don't want to let go. May mga sinasabi ang Diyos na malinaw na dapat nating gawin, but we are not willing to follow. And so that's why, in that way, we are grieving the Holy Spirit. Kasi yung Holy Spirit, ulitin natin, He reminds us what to do. He tells us when we have done something na hindi isang-ayon sa kalooban natin, Panginoong Diyos, and if we will not listen, if we will reject it, if we will not care, then ang ending po niyan, ang mangyayari ay hindi natin mapapakinggan. Darating ang panahon, titigas ang ating mga puso, we won't hear Him talking to us anymore. Di ba, pinag-usapan natin ano yung mga, ibalik natin, yung mga strongholds. Nalala nyo, strongholds? Yun nga, yung darling sins. Ano pa yung strongholds? Yung mga sama ng loob. Di ba? Yung unforgiveness. Yung bitterness sa puso natin. Yung masyado tayong critical sa ibang tao. When we hold on to this so much, it's possible na hindi natin mapakinggan ang salita o ang promptings ng banal na Espiritu sa ating buhay. And that's why we need to always pray. Na tulungan tayo ng ating Panginoong Diyos makita ang ating tunay na kalagayan. Makita kung kamusta nga ba ang ating marelasyon sa Kanya. Kamusta nga ba? At narinig nga ba talaga natin ang Kanyang mga sinasabi sa ating buhay. And of course, we need to go back to the Word of God. Amen? So, number 1, since we're talking about repentance and forgiveness, we need to listen to God's caution or also God's counsel. Now, number 2, every time we talk about repentance and forgiveness, not only that we should talk about God's caution or counsel, we should also talk always about the character, God's character. Kasi bakit? Ang Diyos nagpapatawad dahil siya ay mapagpatawad. Siya ay mapagmahal. Siya ay maunawain. Siya ay Diyos na tapat. Minsan, ang nangyayari po sa ating mga tao, pag minsan, tayo'y nagpapatawad dahil bakit? Kumbaga, sometimes kasi we have benefits that we can get. Of course, siyempre, pa nagpatawad ka, you're free. Pero minsan, hindi lang ganun eh. Minsan, nagpapatawad kasi bakit? Kasi lalo na po, sa mga nangyayari ngayon sa sanlibutan natin, minsan, meron ako narinig na isang kwento sa ibang bansa. Ang sabi nila, alam mo, mortal na magkaaway, pero nung biglang hinarapan ng camera, bigla sila nagkamayan, bigla sila nagkapatawaran, pero after nun, hindi na sila ulit nag-usap. Kasi bakit? Just for publicity. Sometimes may mga ganon. Pero dito po, ang pagpapatawad ng Diyos is not just for publicity. Or it's not even about that.
ang pagpapatawad ng Diyos, it's because of His character. Basahin natin sa Exodus 34:6-7. Pero bago yan, bago pala natin basahin yan, kung babalikan natin yung kwento, napakatindi ng nangyari. Moses went up to the mountains. Itong mga Israelita, hindi nila makita si Moses. Ang sabi nila, gumawa tayo ng Diyos-Diyosan. At si Aaron naman na-convince. Gumawa sila ng Diyos-Diyosan, nag-party-party sila doon. And then after that, pagbaba ni Moses, he saw what they are doing. Diba? Grabe yung nangyari dyan. And then, even though they have sinned so much, of course, may consequence sa ating mga pagkakasala. But even though they have sinned so much, ang Diyos is ready to give them another chance or another opportunity. And then when you move forward to Exodus chapter 34, it says, "The Lord passed before him and proclaimed, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness, keeping steadfast love for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, but who will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers on the children and children's children to the third and fourth generation." So makikita po natin dito, when Moses was asking for God to show him His glory, "Lord, show me your glory." And what happened was that the Lord revealed His character to Moses. Nagpasang Diyos at nakita doon that God is merciful, God is gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness. Ang Diyos ay mapagpatawad, ang Diyos ay mapagmahal. It is in the nature of God. It is in His character. But at the same time, He will not tolerate sin. Hindi ito tolerate ng ating Panginoong Jesucristo o ng ating Panginoong Diyos ang pagkakasala. Kasi ulitin natin, sin and God cannot coexist. And that's why wala tayong solusyon sa ating sin problem, wala tayong magagawang paraan para iligtas ang ating mga sarili. Kaya ang ginawa nating Panginoong Diyos, siya mismo ang gumawa ng pamamaraan. Okay? At ang sabi sa Romans 5:8, eto, hayag na hayag ang pag-ibig ng Diyos. "But God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us." This text shows God's great love for humanity. This text shows God's great love for all of us. Na tayo'y mga makasalanan pa, ang ating Panginoong Diyos sa Kanyang dakilang pag-ibig para sa atin, ang ating Panginoon Jesucristo ay nagpunta dito sa lupa at hindi lamang nagpunta, He died on the cross para nang sa ganon, meron tayong pag-asa. Para nang sa ganon, meron tayong mapanghahawakan. Amen? Pero, itong text na ito, hindi lang nagpapakita ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Remember, we're emphasizing the character of God. Okay? While He is loving, gracious, and faithful, He is loving and slow to anger. Remember, He also hates sin. He is a God of justice. And that's why, ang ating Panginoon Jesucristo, namatay sa krus ng Kalbaryo, at yung kamatayan ni Kristo nagpapakita rin ng hustisya ng ating Panginoong Diyos. Okay? Kasi, again, we cannot do it. We cannot save ourselves. So, ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, He was our substitute. By faith. He's our substitute. He died on the cross. He died for us. Yun ang justice. Kasi bakit? God will not tolerate sin. And that's why Jesus died on the cross. Because sin cannot coexist with God. Hindi ito tolerate ng Diyos. Yun ang consequence. Pero sa halip na tayong sumalo ng consequence na yon, ang ating Panginoon Jesucristo ang sumalo. And that's why, sa buhay na ito mga kapatid ko, mga kaibigan, we need to be clear of God's character. When we have a clear understanding of God's character, doon tayo mahihimok na tunay na lumapit sa ating Panginoong Diyos at tayo ay mailid sa repentance and
forgiveness. Kasi pag-uusapan natin mamaya, minsan yung paghingi ng tawad dahil lang takot tayo sa consequence. Tandaan ninyo, those who are truly repentant, they have seen and they have acknowledged their flaws and mistakes. They are not afraid of the consequence. They are afraid of being separated from God. Ano po? Kasi bakit? Ayaw nilang malayo. Ayaw nating malayo sa pagmamahal at karakter ng ating Panginoong Diyos. And because Christ died for us, it shows His love and it shows His justice. Kaya ang ganda nito, i-connect ito sa Romans 5:20-21. But where sin abounded, grace abounded much more. So that as sin reigned in death, even so grace might reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ, our Lord. Okay? Hindi ibig sabihin nito ay patuloy kang magkasala para yung grace patuloy mag-abound. Ang point, no. Ang ibig sabihin lang niyan, dahil nagkasala tayo, ang biyaya ng Diyos mas higit pa. At yung biyayang yon should always lead us, yung karakter ng Diyos, yung pagkaunawa natin sa karakter niya, should lead us to repentance and forgiveness. And when we accept Christ as our personal Savior, kasi tandaan nyo, emphasize natin yan noong nakaraan lesson, balikan ninyo, para sa ganun, hindi nyo mamiss. Tayo nagkasala, we cannot save ourselves. Ano po mangyayari? When we accept Christ, sabi po sa Revelation 9:8 and Ephesians 5:27, that she should be arrayed in fine linen, clean and white, not having spot or wrinkle or any such thing. Okay? We will be covered by white linen. Ano ito? The white linen is the righteousness of Christ, His own unblemished character, that through faith is imparted to all who receive Him as their personal Savior. Okay? Kasi again, ulit natin, God's character is perfect. Jesus Christ did not sin. When He was here on earth, He was tempted in all points. On all points. And yet, hindi po siya nagkasala. Hindi po siya nagkamali. And so when we accept Christ as our Lord and Savior, we accept His forgiveness, we accept His love, we have faith in Him, we are covered by His righteousness. So that's why we are hidden in Christ. Tayo'y tago. At ang nakikita sa atin ay walang iba kundi ang dakilang karakter at pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Amen? Ha? Ayan ano? Kaya nga po, we need to have a clear understanding of who God is. When we talk about growing in a relationship with God, yes, I've been emphasizing the importance of reading the Bible, praying, meditating, serving, witnessing, and many more. But if it will not lead us to understanding His character, knowing who He is, then it will be in vain. Kailangan ang pagbabasa, ang ating pananalangin, ang ating mga pag-reflect, mga paglilingkod, dinadala tayo sa mas malalim na pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. Because the more we know Him, the more we appreciate His love, His mercy, His forgiveness, His grace for all of us. Amen? So, we are covered by His righteousness. This is exactly the opposite doon nangyari kay Adam and Eve. Kasi bakit? Yung kay Adam and Eve, after sin, after nila magkasala, what did they do? They tried to cover themselves ng kanilang mga sariling mga gawang pangtakip. Kasi bakit? Before the fall, they were covered. They were covered. But when they sinned, they were naked. At ang nangyari, they have to cover themselves ng mga halaman. Kaya po ang sabi dito sa Christ Object Lesson, page 311, naked and ashamed, they tried to supply the place of the heavenly garments by sewing together fig leaves for covering. Nothing can man devise to supply the place of his lost robe of innocence. No fig leaf garment, no worldly citizen's dress can be worn by those who sit down with Christ and angels at the marriage supper of the Lamb. Only the covering which Christ Himself has provided can make us meet to appear in God's presence. Discovering the robe of His own righteousness, Christ put on every repenting, believing soul. Ayan, ha? So again mga kapatid, kaya
yung mga pang-cover na ilalagay natin, and we live in a world na we wear masks. You know, we want to always appear good. Well, again, don't get me wrong, wala pong masama na you appear good. Wala pong masama na you dress well. Wala pong masama na tayo ay magmukhang maayos sa harap ng mga tao. Pero sometimes we wear that mask so much, we get so used to it that we attach our value dun sa mga bagay na meron tayo o sa mga sinusuot natin. And sometimes we feel that just because we have this, we have that, then we're okay. Our standing before the Lord is okay. But again, don't get me wrong, I'm not saying masamang magkaroon ng mga ganon. Pero minsan ang nangyayari po, sa sobrang nasasanay tayong suotin yung mga maskara na mukha na tayo maayos, na tayo maraming mga pagpapalat, marami pang iba, we miss the point that we cannot save ourselves. We miss the point. Nalilimutan natin na anumang gawin natin sa buhay na ito, hindi natin magigain yung favor ng Diyos. Wala tayong magagawa that will add merit sa ating kalagayan. Well, sa mundong ito kaya nga po, we are in this world but not of this world. Kasi bakit? Ang nangyayari, pag minsan we are so much attached into this world, yung standard na ng mundong ito, ang ating binibigyang pansin. Tingnan ninyo, yung standard ng mundong ito, para ma-welcome ka, dapat may mga ganito ka, may ganyan ka. Again, ulitin ko po, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, wala pong masamang magkaroon. Kung ano man yung mga bagay na meron tayo, wala pong masamang magkaroon yan. Kung gagamitin pa nga sa tama, blessing yan. Pero ang nangyari pag minsan, sa sobrang kagustuhan natin na ma-welcome tayo ng sanlibutan, nasasakripisyo natin yung ating personal na relasyon sa ating Panginoong Diyos. Sa sobrang kagustuhan nating tanggapin tayo ng mga kaibigan, ng mga nakapaligid sa atin, we start doing the things that they are doing which is opposed to God's practice o to God's will. We start doing things na hindi sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Why? Because we want to be welcomed by them. And if this starts to happen, be reminded today na ang pinakamahalaga ay kung ano ang sinasabi ng Diyos, na ikaw ay importante sa Kanya. At kaayawan ka man ng sanlibutan, basta ikaw ay nagmamahal sa Diyos, yun ang mahalaga. Okay? Amen? Kasi ang nangyari mga kapatid, mga kaibigan, we have no clear picture of God's character. And that's why sometimes we justify yung ating mga maling mga ginagawa. We justify. We don't have a clear understanding of God's forgiveness, God's mercy, and God's justice. Sometimes na-emphasize too much yung grace, yung mercy, hindi na-emphasize yung law. Kaya nangyayari pag minsan, okay lang to. Okay lang to. Ano naman to? Maiintindihan ng Diyos. Di ba? Minsan gano'n na nangyari. Again, kanina in-emphasize, so God will not tolerate sin. He loves us. But we need to have a clear understanding of who God is. At sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, Christ died for us. And when we accept Christ, we are covered by His righteousness. Ang mahalaga is how God sees you and me. Amen? Minsan kasi, yun nga po, masyado tayong naging abala kung ano bang iisipin ng sanlibutan sa atin, ng mga kaibigan natin at mahal natin sa buhay. Nawawala yung mindset natin na dapat kung anong sinasabi ng Diyos, yun ang pinaka-mahalaga. And I hope that we are being reminded today as we talk about repentance and forgiveness. Let's listen to God's caution or counsels. And then at the same time, let's always be reminded of God's character. Who is God in our lives? Tanggapin natin ang kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa sa atin. And the more we know Him, the more we see
our sinfulness. And the more we see our sinfulness, the more we should come to the foot of the cross. And this will lead me to my third point. At ang aking pong third point na nilagay dito is God's calling. Okay, ulitin natin, no? Diniscuss natin yung work ng Holy Spirit. And then, we emphasize the character of God. And now that we have a picture of who God is, now He calls us. To what? Matthew 3, 1-2. Pagbasahin po natin yan. Ang pangangaral doon ni Jesus at hindi lang ni Jesus at maging ng mga disipulo. Okay? Ni Jesus, ng mga disipulo, ni John the Baptist at marami pa. Sa Matthew 3, 1-2 ang sabi, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." The same thought in Mark 1, 14-15. Si Jesus nagsabi, "The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel." At ito rin yung mga pangangaral, sermon, mga sinasabi ng mga disipulo sa banal na kasulatan at ng mga propeta. Repent. Repent. Magsisi tayo. And when we talk about repentance, mga kapatid, mga kaibigan, it is a turn around. Ulitin ko ha, dahil naunawaan natin ang gawain ng banal na Espiritu, mas lalo nating nakikilala ang ating Panginoong Diyos, and the more we come to know Christ, the more we see how sinful we are, how unworthy we are, na sobrang talagang wala tayong pag-asa sa ating mga sarili, napakalayo natin. And so, we need to listen, we need to accept His call to repent, na tayo ay magsisi. Pag nakita natin karakter ng Diyos, katulad na nangyari kay Isaiah when he saw the holiness of God, when he saw the character of God, ang sabi niya sa kanyang sarili, "Woe is me, for I'm undone, for I'm a man of unclean lips." Nakita niya kung gaano siya kasama. But then, ang nangyari po sa kanya, instead of continuing doon sa ganong lakad, he repented and asked for God's forgiveness. And in the same way today, God is calling us to repent. But again, mga kapatid, we need to see and understand God's great love for all of us. Binasa natin kanina, kapag ang ating paghingi ng tawad ay dahil takot lang tayo sa consequence, ito ay paghingi ng tawad that will not result into a transformation. Kailangan, sa ating paghingi ng tawad, naunawaan natin that we broke the heart of God. That because of our sin, Jesus died on the cross. Imagine, mga kapatid ko, imagine ninyo, tayo na yung nagkasala pero iba yung sumalo ng consequence. Imagine ninyo yun, mga kapatid ko, mga kaibigan ko. Kumbaga, tayo yung may utang, pero iba yung nagbayad. Tayo yung dapat na parurusahan, pero iba yung naparusahan. Kumbaga makikita natin yung dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, and that's why He's calling us to repent. Pero pag sinabing repent, at dahil naunawa natin ang karakter ng Diyos, na grabe, mahal na mahal ako ng Diyos, and yet I'm doing this because of what I have done, Jesus died on the cross. And so, this will lead us to two things. Ano po? Number 1, sincere pain and sorrow for our sins. We want to turn around kasi nasaktan ang ating Panginoong Diyos. Nasaktan ang ating Panginoong Jesucristo dahil sa ating mga gawain. So magkakaroon tayo ng tunay na kalungkutan, hindi dahil nalulungkot tayo na may consequence. Kasi minsan ganun eh. Gusto mong humingi ng tawad kasi parang sa ganun, hindi mawala yung privileges mo, hindi mawala yung mga benefits mo, hindi mawala yung mga gusto mong mangyari. Minsan may mga humingi ng tawad kasi takot mawala ng posisyon. Pero kung tunay na naunawa natin ang pag-ibig ng Diyos, mawala yung posisyon, mawala yung privileges, mawala yung benefits, it's okay. Kasi naunawaan natin na ang pinakamasakit na ating ginawa ay tayo ang naging dahilan kung bakit ang ating Panginoon Jesucristo namatay sa krus ng Kalbaryo. Naunawaan natin na tayo ang naging dahilan ng mga pangyayaring ito. Naunawaan natin na break natin ang puso ng ating Panginoon Diyos because of our
sins. Ito yung sinasabing sorrow for sins and sincere pain. Hindi lang dahil takot sa consequence. Di ba? Minsan ganun. Pagbabalikan natin yung ating buhay, may mga moments na humihingi lang tayo ng tawad kasi gusto na lang natin matapos yung issue. Gusto na lang natin, di ba? Ganun na nangyayari pag minsan. Pero we ask for forgiveness, repentance. Number one, naunawaan natin that because of what we have done, naapektuhan. O ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Kristo, died on the cross. And number two, true repentance involves honest decision to abandon sin. Okay? Well, mga kapatid ko, mga kaibigan, minsan na nangyayari sa atin, we repent, and then we see ourselves doing it again. Nangyayari na po ba sa inyo yan? Palagi ko, it's happening to many or to all. You ask for forgiveness, you pray so hard, you even cried, and then you find yourself doing the same thing again after maybe 1 week, after 2 weeks. Di ba nangyayari talaga, mga kapatid ko, mga kaibigan? But again, we need to continue to come to the foot of the cross. When you sin and you still feel, you still realize na it's wrong, then it's the prompting of the Holy Spirit reminding you of God's love, reminding you of God's grace. At ang gagawin po natin, mga kapatid, mga kaibigan, instead na magpakalulun tayo doon sa pagkakamaling yun at sabihin natin, wala na talaga akong pag-asa, no, babalik tayo sa ating Panginoon Kristo. Lalapit tayo, Panginoon, hindi ko po kaya sa aking sarili. I need your strength, I need your grace, I need you to make me willing, I need you to give me that courage para matalikuran po itong pagkakamali, maling gawain na aking pong kinakasangkutan. Tulungan niyo po ako, Panginoong Diyos. Yan ang repentance. Kasi pag minsan kung nagre-repent lang and then, walang ganong nararamdaman. But again, mga kapatid, we cannot judge people. Kasi may mga struggles po talaga. Yung struggle ng isa, iba sa struggle ng isa. Sometimes we're easy to judge people. Hindi natin alam yung taong yun pala ay talagang nakikipagbuno na sa ating Panginoong Diyos at humihingi ng tulong na ma-overcome. Yun lang nataon na nakita mo siya akto doon sa pagkakamaling ginagawa niya. But again, mga kapatid, of course, there's a consequence. Pero ang puntos ko po lang po, ang tunay na nagsisisi at nakaunawa sa karakter nating Panginoong Diyos, you want to turn around. Sabi po sa Desire of Ages, page 55 to 556, basahin po natin yan. No repentance is genuine that does not work reformation. The righteousness of Christ is not a cloak to cover unconfessed and unforsaken sin. It is a principle of life that transforms the character and controls the conduct. Ang ganda nito. Ang tunay na nagsisisi, ang tunay na naranasan yung tinatawag nating imputed righteousness o covering of the robe of God's righteousness. Ang mga tunay na nagsisisi, there is a transformation na nangyayari sa buhay. Kaya yung pinag-usapan natin nung nakaraan, connected pa rin. Yung kautusan, susundin mo pa rin. Hindi para makadagdag sa ginawa ng ating Panginoon Kristo. Susundin pa rin kasi bakit? Dahil mahal na mahal tayo ng ating Panginoong Diyos, we have faith in Him, we are covered by His righteousness, and now, we want to stay in His love by not committing sin. Ganon. Pero kung tayo man ay magkasalang muli, malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan, nariyan ang ating Panginoon Kristo bilang ating abogado to help us, strengthen us, sustain us, and to guide us. Amen? At so mga kapatid, God is calling you and me that may we experience true repentance and forgiveness. Listen to the work of the Holy Spirit in your life. Let's be clear of God's character. Let's always try to know God each day. Makilala siya, ipanalangin natin, Lord, reveal who you are. Ipakilala niyo po kung sino kayo sa aking buhay. And then at the same time, accept His call to repent. Accept His call
maranasan natin ang tunay na repentance. And true repentance will always lead to obedience. Susunod tayo sa anumang sabihin ng ating Panginoong Diyos. Why? Ang pagsunod natin because we want to stay in God's love. We don't want to sin anymore because we know that sinning is the reason why Jesus died on the cross. And I'd like to end with 2 Peter 3:9 telling us, the Lord is not slack concerning His promise as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but all should come to repentance. What the Lord wants ay tayong lahat magsisi, lumapit sa ating Panginoong Diyos, tanggapin siya bilang ating tagapagligtas, at maranasan nating patuloy ang kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Kaibigan, kapatid, kung kayo po'y kasama namin na lagi o kayo ay nanonood for the first time and there's sins na inyo pong pinanghahawakan o may mga sama ng loob, may mga galit sa puso natin na hindi natin mapakawalan, I pray that you open your heart. Isuko natin sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo. Tanggapin natin ang ating Panginoong Diyos. And He's always willing and ready to forgive us. If we confess our sins, He's faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all our unrighteousness. Nawa po patuloy nating makilala ang Diyos. Patuloy na lumalim ang ating relasyon sa Kanya. At sa ating bawat gagawin, makita natin ng Diyos ay tunay na nagmamahal ng lubusan sa bawat isa sa atin. Again, ang 3 points po natin. As we talk about repentance and forgiveness, listen to God's caution or counsels. Know more each day God's character. And then, accept. Follow God's calling. Nawa po na-bless kayo. Let's bow our heads and let's pray. Maraming salamat, mahal na Diyos, sa aming napag-aralan. Nawa po, Panginoon, ito yung magsilbing paalala sa amin na dapat po kaming mas lalo pang magpakalapit sa inyo. Makilala po kayo. Lord, humingi kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang pagkakasala at pagkakamali. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami sa mga kahinaan po namin. Sa mga panahong kami bumabagsak, O Panginoon, tulungan niyo po kaming patuloy na bumalik sa inyo. Bigyan niyo po kami ng lakas to overcome. Tulungan niyo po kaming tumingin sa aming Panginoon Jesucristo na napagtagumpayan ang lahat ng mga ito. Salamat po na sa kanyang sa pagtatagumpay ng aming Panginoon Jesucristo, kami po'y nagtagumpay na rin. At kayo rin po magbibigay ng lakas sa amin upang tuluyang mapagtagumpayan ang mga ito. Maraming salamat po at alam namin at pinaalalanan kami na kayo ay laging nariyan para sa amin. Kasama po namin kayo at nawa po'y patuloy na kami lumago sa pagkakilala sa inyo. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsama sa ating programang ito. Nawa po'y na-bless kayo, nakinabang po kayo. And I invite you once again to share the program upang nasa ganun, mas marami pong makinabang at mas marami pong ma-bless. At maraming salamat po muli sa mga kaibigan, mga kapatid, na nagbubukas ng kanilang mga tahanan, nag-share ng kanilang mga prayers o nagpe-pray at nag-share ng kanilang mga resources so that our ministry can continue all for the glory of God. Purihin natin Panginoong Diyos at makita-kita po tayong muli sa susunod na pag-aaral.